Palang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminar Edition. At ngayong araw po ay May 28, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay incorruptible. Bakit hindi ka dapat matakot sa kamatayan? And yung concept po ng incorruptible is refers to the nature of God and the future resurrection. Bodies of believers, God Himself is incorruptible, meaning He cannot decay, grow old, or be subject to death. Similarly, the resurrection bodies of Christians will be incorruptible, free from sin, sickness, and death. The promise of incorruptible reminds us that our hope is Christ in secure and eternal. As we await our glorified bodies, we can be confident that God is His perfection, will make all things new and restore what once was broken. And yung teaching po natin ngayong araw ay Hebrews chapter 2 verse 14 to 15. Sabi po dito, since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity, so that by His death He might break the power of him who hold the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Sa Tagalog po, dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay ang tao ay naging tao rin. Si Jesus at tulad nila'y may dugo at laman. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan, sa pamamagitan din ng kamatayan ng pinalaya niya ang lahat ng tao ng buong buhay niya'y inalipin ng takot sa kamatayan. And yung teaching number 1 po natin is, death is just a door to meet Jesus. Sabi po dito na dapat nga po na hindi tayo matakot sa kamatayan dahil ang kamatayan is ito lang po yung door, yung pinto papunta para po ma-meet natin or makita natin ang ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, death is not the end but the beginning. Sabi po dito na yung death is, yung kamatayan po is hindi po ito yung ending ng ending sa atin, but ito po yung pangunahin or beginning, dahil nga po sabi na mas malawak yung buhay natin, eternal, pagkasama natin ng ating Panginoong Diyos kesa nandito tayo sa lupa. And teaching number 3, death has been defeated by the life of Christ. Sabi po dito na ang kamatayan ay na-defeated ng mga buhay by the life ng ating Panginoong Diyos. And application number 1, accept death as a doorway to another life. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na i-accept po natin yung kamatayan na ito po yung door papunta or para makita natin or mapunta tayo doon sa another life na binigay sa atin nating Panginoong Diyos. And application number 2, be fearless from now on. Sabi po dito na wag po tayong matakot, maging yung hindi po tayo matatakutin, maging fearless po tayo sa ngayon. And application number 3, celebrate the victorious life of Christ in us. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na i-celebrate natin yung panalong buhay na binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, na wala na po tayong kasalanan. Pag tayo ay namatay, wala tayong sickness at puro masaya lang po tayo. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.